Sunod-sunod na binulabog ng bomb threat sa pamamagitan ng email ang ilang paaralan at tanggapan ng gobyerno kamakailan. Kaunay niya makapanayan po natin si Undersecretary Alex Ramos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Mga government agency at mga eskwelahan ang naging target nitong si Takahiro Karasawa. Posible bang may data breach po ito o leak sa mga naapektuang ahensya o eskwelahan ngayon? Clarification po, no? Hindi ho ito data breach. Ito ho ay isang mass email. So nagpapadala sa email po ng bomb threat? Opo. So, parang ano lang ito, mass email lang siya. Ito ho bang si Takahiro Karasawa, hapon ho ba ito o nagpapanggap siyang hapon? As of itong ating investigation, yung pangalan na po yan ay totoong nag-exist, no? Opo. As to the real sender, ina-ascertain pa natin kung sino talaga ito. Kasi earlier, mga 2 years ago, nagkaroon ng katulad na insidente at natuntun siya ng mga Japanese authorities, dinideny na siya raw at sinasabi niya na may nag-a-assume ng identity niya or identity theft. Opo. Ano daw ho motibo, Yusek, nitong taong ito? Dito sa atin, talagang wala pa tayong eksaktong matukoy kung bakit ito pinapadala, no? Maraming kuro-kuro tungkol sa sulpot ng kanyang mga mass email na tina-timing sa maraming insidente na regional in nature. Pero bago po yan, di mo ba may na-monitor din tayong nagtatry mag-hack din sa ating mga government agencies, Yusek? Well, yung pag-hack po ng mga government agencies, constant yan, no? Lagi tayong ina-attack, no? In not only government agencies, but private corporations, attempts to steal personal data or files, regular ho natin na experience yan eh. May kaugnayan ho ba yung dalawang yan, Yusek? Yun ang isa sa mga angulo na tinitingnan natin. Kasi yung tulad ng question namin, no, na nire-resolve kahapon in the interagency meeting, bakit ang mga empleyado na ganito napapadalan, bakit yung iba wala? Okay, anong pagkakaiba? And then bakit specific na may mga tao siyang pinapadalan, hindi natin pa masasagot ngayon. Kino-compare pa natin yung mga datos natin. Mangyari, there are 118 schools and government offices that were affected the other day, no? Opo. Pero yung email, so, yung stage tayo ng collection. Yusek Ramos, yung source ng email niya, natukoy na ba kung saan galing? As to yung mail server, no? Ito yung kung saan nag-originate, no? Opo. Sa Japan, natukoy na po natin. Maaga pa nung Lunes. Nakita na natin, na-trace na natin. Ito ang nanggagaling sa Japan. Opo. Sa Japan. Ay, maraming salamat. Good luck po sa investigasyon na yan. Undersecretary Alex Ramos ng CICC. Ingat po, Yusek. Sige po, Igan. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.